ako sa violations on the anti-terrorism law kasi sinusubukan nila to reach sa aking properties and assets. Kasi itong violation ng anti-terrorism law, ginawa nila ito kay Congressman Arnie Teves. So they have a playbook on what you do to a person na kakasuhan mo ng anti-terrorism law. So ano ba yun? Ano bang gusto nilang gawin? Kaya sila nag-file or nag-charge ng anti-terrorism law. Gusto nila mag-cancel ng passport. Gusto nila mag-red notice sa international. So hindi ka makakagalaw overseas. Gusto nila mag-amlak. Anti-money laundering violations. So ibig sabihin nun, i-freeze nila yung pera mo at yung properties mo. Hindi ka makakagastos ng pera at hindi ka makakapasok sa properties mo. At gusto nila mag-issue ng mga search warrants. Anong ginagawa nun? Papasukin nila yung properties mo. So yan ang sinusunod nila. It's not without precedent ang pag-file nila ng anti-terrorism law. Yung mga sinabi ko ngayon, yun yung gusto nilang gawin. Kaya pinipilit nila na merong violation sa batas. Mag-cancel ng passport, mag-red notice, mag-amlak, mag-issue ng kaliwat kanang search warrant. So ibig sabihin, babalik pa rin tayo dun that this is clearly oppression and harassment for remarks that pinipilit nila to take it out of its logical context. Abogado ako. Alam ko kung anong illegal at illegal. Alam ko kung anong actionable at hindi actionable. Hindi actionable ang maghabilin ka. Hindi actionable yun. Walang active threat kung hindi ako mamatay. Walang mali doon. Walang illegal.